Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpakumbaba ng anak mong masunurin. Ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masawayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kailipinan ay magkamit na iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nang wala nang makain ang mamamayan, ang mga taga-Ehipto ay dumaing sa Paraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, "Magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin." Lumaganap ang taggutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang tagutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa, kaya't ang mga mamamayan nila'y pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. At lumakad ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto upang bumili ng pagkain. Laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Si Jose bilang gobernador ng Ehipto ang nagbibili ng pagkain sa mga tao. Kaya sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng 3 araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Ang sabi ninyo'y tapat kayo, hindi ba? Kung gayon, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo, ang iba'y magdala ng pagkaing binili ninyo para sa inyong sambahayan. Ngunit bumalik kayo agad, nadala ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo maaano." Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos, ang wika nila sa isa't isa, "Nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan. Iyan na nga ba ang sinasabi ko?
wika ni Ruben. Nagsusumamo ako sa inyong huwag saktan ang bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan. Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan, sapagkat gumagamit pa ito ng interprete kung humaharap sa kanila. Iniwan muna nila si Jose dahil sa hindi niya mapigil ang pag-iyak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala. Sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang panang iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikan. Si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo. Si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanalo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hintil o alinmang bayan ng mga Samaritan. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Tumayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Pumili po si Jesus ng 12
at naging kanyang apostol. At isinugo niya ito para sa isang misyon. Kasama lagi si Jesus. Laging kasama ni Jesus. At kasalo sa maraming bagay. Kaya po, kilala nila si Jesus. Discipleship is following the Lord. Discipleship is finding the Lord. Sabi po ng marami, natagpuan na po nila ang Diyos. Kilala na nila ang Diyos. Ano po ang batayan na pwede nating sabihin na natagpuan na natin si Jesus? Na kilalang kilala natin si Jesus. Ang unang bagay, ang unang batayan na pwede nating sabihin na ating natagpuan si Jesus, kung kaya mong ikwento si Jesus sa iba. Ang salita ni Kristo ay dapat ibahagi. Ang salita ni Kristo ay dapat ikwento sa iba. Masarap ikwento ang pagmamahal ng Diyos. Masarap ikwento yung pangako ng Diyos. Masarap ikwento ang kaligtasan ng Diyos. Ang katuparan ng kanyang pangako. Now you become one of the storytellers of Christ's love, life, salvation, and forgiveness. Pangalawa, natagpuan natin si Jesus kung kaya nating iwan ang lahat na bagay. Ako'y hanga ito sa dalawang apostoles. Nang sila'y tinawag ng Diyos, iniwan ang bangka, iniwan po ang lambat na naging source of living. At iniwan din ang kanilang pamilya. Iniwan ni Mateo ang kanyang trabaho. At sumunod agad sa Diyos. Everything is for Jesus. Iisa lamang po ang pinaghahawakan ng 12. Hindi po sila pababayaan ng Diyos. Dahil ang Diyos tapat sa kanyang pangako. Paul mentioned 143 times the word and Christus because he wanted us to have a God relationship with God through Jesus. Ibig sabihin na in Christus is union with God. We act like Christ. And what is the act of Christ? Doing the will of the Father. Is our expression of our union with God. Everything is for Jesus. What is left behind, it is for Jesus. Tatlong bagay na kaya nating sabihin na ating po natagpuan si Jesus. Kung kaya mong magsakripisyo. Ang tatak po ng 12 ay cross. Ang tatak po natin ay cross.
Ang tatak ng isang Kristiyano ay krus. Ibig sabihin, parte ng buhay ng tao ang krus. Iisa lang po ang sigurado. Hindi po ibibigay ni Jesus ang krus kung hindi natin kaya. Huwag po tayong sumuko. Ulit-ulit yung sinasabi, bitbitin, yakapin ang krus. Dahil marami siyang ituturo sa bawat isa. Ituro niya sa atin ang tama. Ituro niya sa atin ang buhay na walang. Sometimes, we realize the darkness of our past is big. But Christ reminds us that I am bigger than your suffering in life. What is the reward of following the Lord? That the world cannot give and anybody cannot give. It's only then that we experience joy, peace, happiness in Jesus. Only Jesus. For Paul, in Christus, union with Christ, becoming Christ. Bilang bayang tinawag ni Diyos iba't ibang pamamaraan ang ipahayag ng mabuting balita ng kaharian. Itaas natin sa Ama ang ating mga pangangailangan. Siya na patuloy na nagmamalasakit sa atin. Ang ating pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga tinawag sa simbahan upang mamuno sa sambayanan ng Diyos, naway maging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Jesucristo saan mang bahagi ng daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghahangad na makita ang Diyos, naway makatagpo ng kaliwanagan ng diwa at makatugon ng buong puso sa paanyaya ng Diyos na makapiling siya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan, naway makilala ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng kasiyahan at kalakasan mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, ang iyong pagtawag sa amin sa pang-araw-araw naming buhay. Hayaan mong bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas upang bigkasin ang mga katagang, Panginoon, narito ako. Nakahandang sundin ang kalooban mo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manayang kapatid, upang pagkain natin kalugdan ng Diyos, ang kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkain namin ngayon sa iyong ngalan. Naway sa amin dumalisay, upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katomo at kapiling ng lahat ng umiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayay. At siya'y kinalingan na mahal na Berhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan na Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ng sambinang banal para sa iyo. Pinagtiis ang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa na maanghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu ng banal ang kaloob na ito, upang para sa ang maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon inabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Hindi na naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyon. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalos-salos katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Hindi lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pidapating kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhing Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sabay-sabay po nating awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Ama, ang Ama na. Pinili namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapaham. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesu. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pwede sa Kristo sinabi mo sa imapostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungahin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pabigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iniyahan sa kanyang bigay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
umasa ka, at umasa ka maglilingkod sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang, ay lobon mo laging lumingon sa pinanggalingan. Ang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umaykang taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkod. Salamat sa Diyos.